Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Bali kahapon nga po pala itong naganap mga kalabs. Nagluto-luto nga po sila mama, sila ate, pati na rin po si tita. Para po pala ito sa handa ni tita. Pero sabi nga po ni tita ay handa na nga daw po nila dalawa ito ni Kulot. Kasi nga October 13 nga po yung birthday ni tita at 14 naman po kay Kulot. Kaya sa kanilang dalawa na nga daw po ito. Magluluto na nga daw po sila para daw po saktong nandito na nga daw po kami sa bahay nila tita. Syempre, Lunes po kasi kinabukasan nito, may pasok na nga po kami. Kaya ngayon na nga po sila nagluto. Gumagawa po pala sila tita ng Shanghai. Habang si mama naman po ay nagluluto nga po siya ng bihon. Pero inuna nga pong ginisa-gisa ni mama yung karne para nga po sa Shanghai. Para daw po makapagbalot na nga daw po sila tita. Sabi nga po ni mama kay tita ay tikman niya nga daw po itong bihon ni mama kung tama na nga daw po yung pagkatimpla. Siya na nga po yung pinagtikim ni mama dahil birthday naman daw po ni tita. Tapos sinunod naman nga po ni mama ang pagluluto ng spaghetti. Siyempre, hindi po ito mawawala dahil paborito po ito ng mga pinsan ko Nung matapos na nga din po sila tita at ate sa pagbabalot ng Shanghai. Eto nga at pinrito na nga din po ito ni mama. Ang bango-bango nga po nitong Shanghai mga kalabs. Giniling na karne ng baboy po kasi eto pong Shanghai na pinrito ni mama. Eto daw po kasi yung gusto nila tita Eto na nga daw po yung ibang naluto ni mama. Ako at nung may malamig na Shanghai na nga po ay humingi nga po ng isa si Kulot. Paborito niya nga din po kasi eto pong Shanghai. Sabi nga din po sa akin ni mama ay tikman ko na nga din daw po itong bihon kung tama na nga daw po yung pagkatimpla. Saktong-sakto na nga din po yung timpla nito. Sumunod din po palang nagluto si tita ng malagkit. Eto nga daw po kasi yung hindi alam lutuin ni mama Kaya bilib nga daw po si mama kay tita dahil marunong nga daw po siyang magluto ng malagkit. Pagkatapos nga pong magluto ni mama ng Shanghai ay tinanong ko nga po kung pwede nga po akong makadukot ng isang piraso. Parang ginutom nga po kasi ako sa bango po ng amoy. Kaso lang pagkagat ko nga po ay medyo mainit-init pa nga po yung loob. Pero sa totoo lang ay masarap nga po itong Shanghai. At nagluto din po pala si tita ng ginataang tulingan. Para daw po kung sinong gustong magkanin ay meron nga daw pong pang-ulam. Pagkaluto nga po ni mama ay inuna na nga po muna nilang pinakain sila Kuya Rog. Kailangan daw po kasi nilang umalis ng maaga. At nung dumating na nga din po si Tito Raldi, eto at naghanda na nga din po kami. Nagdasal na nga din po kami dyan bago po kami kumain. At pagkatapos na po pala namin kumain at nagpahinga saglit, sabi nga po ni mama ay mauna na nga daw po akong maligo. Dahil kailangan na nga din daw po naming umuwi. At isa pa, marami din po kasi kaming maliligo Pagkabihis ko nga ay kumain pa nga po ako nitong niluto po ni tita na malagkit. At inuwi na rin po pala ni tito eto pong cake ni tita pati rin po ni Lira. Hindi pa daw po kasi bukas yung pagbibilhan nila dito kaninang umaga. Hindi na nga daw po tuloy na isabay sa pagkain namin kanina. Pero hindi na nga po bale, ang mahalaga naman ay nakakain nga po kami ng masarap. At kinantahan na nga din po muna namin sila tita at Lira ng happy birthday. Pagkatapos ay hinati-hati na nga din po ni tita eto pong cake. Nako, at tignan nyo naman po si Kulot at gustong-gusto nga po niya ng cake. Ngayon na naman po kasi ulit siya nakakain nito At may paarte-arte pa nga po siya ng subo. Ang cute-cute niya nga po Pinagbalot din po pala kami ni tita ng pansit at saka po malagkit. Marami nga din po kasi yung nailuto ni mama na bihon. Pero okay nga lang din po ito para po pag uwi namin sa bahay ay meron nga po kaming mamimerienda. Tignan nyo naman at ang laki-laki pa nga po ng Tupperware na pinaglagyan ni tita Wala naman daw po kasi silang maliit na Tupperware.
Sabi nga po ni Mama ay kahit i-plastic na nga lang po muna. Sabi naman po ni Tita ay eto na nga lang daw po. At nagpaalam na rin po pala kami sa kanila nanay. Hindi nga po sasabay sa amin sila nanay dahil sa Friday nga po sila uuwi. Kasama niya nga din po si Kulot pati po si Baby na hindi muna uuwi. Pero susunduin naman daw po sila ni Tita. Paglabas nga po namin ay nakapagpara na nga din po si Tita ng tricycle. Sa terminal nga po kasi kami ng minibus sasakay. Ayan nga at nakarating na nga din po kami dito sa terminal. Pagbaba nga po namin ay napakadami na rin po palang pasahero ang nag-aabang. Ang maganda nga po dito ay nagbibigay pa nga po sila ng mga number. At per color nga po mga kalobs. Tulad po nito, inaabangan na nga din po namin yung bus na susunod po naming sasakyan. At kapag naubos na nga din po yung kulay blue na number, ay ibang kulay naman nga po ng number yung ibibigay sa pasahero para po sa susunod din ng sasakyan. At dumating na nga din po pala yung bus na sasakyan namin. Paglapit nga po namin ay meron pa po palang mga pasahero na bababa. Kaya pinababa nga po muna nila lahat ng pasahero sa bus bago nga po kami pumasok. Ang maganda pa nga po kung anong number nga po yung nauna ay sila nga po yung tinatawag. At sila nga po yung nauunang pumasok. Tapos kung ano nga po yung may pinakalas na number ay uupo na nga lang po sila sa monoblock. Eto nga po at nilalagay nga lang po nila yung mga monoblock sa gitna. O diba, ang galing nga po ng patakaran nila, ano po mga kalobs? Maganda nga din po ito para po walang agawan ng upuan. Ayan mga kalobs at napuno na nga din po itong bus. Pagkapuno nga ay umandar na nga din po ito para po makabiyahe na. At nakarating na rin po pala kami dito sa may tulay. Nako nga at parang hindi naman po nagbago yung taas ng tubig. Ganyan pa rin po kasi yung taas ng tubig nung unang punta po namin dito. Tignan nyo naman at napakalaki pa rin nga po ng ilog. Maya-maya ay nakarating na nga din po kami dito sa Buntun Bridge. Ibig sabihin ay nandito na nga din po kami sa Tuguegarao. Dito nga po ay medyo humupa po yung tubig ng ilog. Dahil nung isang araw na dumaan nga po kami dito ay sobrang laki nga po ng tubig. Buong biyahe po pala ako nakatulog mga kalobs. Abuti na nga lang at kinuha nga po ni Kuya eto pong bag at meron nga po akong unan. Kung hindi pa nga po ko siguro ginising ni Mama, ay siguradong tulog na tulog pa rin po ako. Nakarating na rin po pala kami dito sa terminal. Ayan nga at bumababa na nga din po yung mga kasama naming pasahero. Syempre, kailangan nga pong maunang bumaba yung mga nasa harap. Hanggang nga po sa pagbaba mga kalobs ay maganda pa rin nga po yung patakaran nila. Dahil hindi ka nga po pwedeng makipag-unahan para po makababa. Kailangan po talaga ay sunod-sunod po kayong lalabas hanggang po sa dulo. At ayan, nakababa na rin po pala kami dito po sa bus. May nakausap na nga din po pala si Mama na tricycle driver. Sinabi na nga din po ni Mama na ide-diretso niya na nga lang po kami hanggang dito po sa bahay. Para hindi na nga din daw po kami sumakay ng van pa uwi po dito. Pagkarating nga po namin dito sa Penge ay bigla naman pong umambon. Mabuti na lang at hindi naman po masyadong malakas. Maya-maya nga po mga kalobs ay nakababa na nga din po kami ng tricycle dahil nakarating na nga din po kami dito sa amin. Salamat po Lord sa safety na biyahe po namin. Binubuksan ko na nga din po itong pinto dahil nilak nga po ito ni Papa. Pagka-uwi nga po namin, sabi ko nga po kay Mama ay magsisimba nga po ako. Dahil nung pauwi nga po kami ay nadaanan nga po namin yung mga kaklase ko. Kaya sabi nga po ni Mama ay magmerienda nga lang daw po muna ako bago po ako pumunta sa chapel. Sabi ko po kasi kay Mama ay nagugutom nga po ako. Mabuti na nga lang po at nag-uwi nga po kami ng bihon pati po malagkit. Medyo naparami pa nga po itong kain ko ng bihon nagutom po talaga ako.
Pagkatapos ko nga pong kainin yung bihon ko, eto nga at kumuha naman po ako dito sa malagkit. Masarap din po kasi yung pagkaluto ni tita dito. Hindi nga po masyadong matamis at hindi nga din po matabang. Basta nagustuhan ko nga po yung lasa. Yun lang po mga kalobs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.